Wala akong sinabihan. Maigpit ang bibig ko. Si CEO Fu bang nagbigay sa'yo ng problema? Paano naman? Sino ba ako? Hindi ba't iniintindi ko lang ang sitwasyon mo? Ngayon naghahanap siya ng taong nag-leak ng impormasyon. Baka abutin ka niya. Fu Xiao. Ano ba? Bakit ka nandito? Ay, huwag mo na siya alalahanin. Fu Xiao. Tuloy tayo sa pag-inom. Lumayo ka na. Yuwer, miss na kita. Fu Xiao, ano nangyayari sa'yo? Kung makukuha natin agad si Fu Chenyi, mag-aalala pa ba tayo sa pagbagsak ng stock ng Lin family? Ihatid kita sa taas para magpahinga. Huwag mo kong hawakan. Sige na. Umalis na tayo. Lin Yue, hintayin mo ako. Honey, late na ako nakauwi. Honey, ngayon nakita ko si CEO Fu. Si CEO Fu? Aling CEO Fu? Yung batang Fu sa pamilya Fu. At nag-propose pa sa akin. Naiisip niya na si Fu Chenyo ay ako, honey. Actually, ako ay... Hello? Si Mr. Fu na naman? Hindi mo ba sinabihan si Lin Mir? Hindi ba ito na-leak? Pinadala kong info kay Lin Mir sa pamamagitan ng mga tauhan ng pamilyang Lin. Maayos ang ginawa mo. Si Fu Xiao ay kilalang playboy dito. Kapag gusto niya, ibinibigay niya ang gamot at pagkatapos ay hindi responsable. Para bang nagbigay ako ng hustisya. CEO, naayos na lahat ng bagay. Kaya, magkakaroon ulit ng chismis. Magagamit na. Alam ko na. Pasensya na, honey. Ano nga ba yung sinabi mo kanina? Gusto kong sabihin, ako ay... Gusto kong itanong, anong tingin mo sa pamilya Fu? Ang pamilyang Fu? Nung namatay ang papa ko, ito ay isang murder. At tinulungan pa ng pamilyang Fu si Lin Jianggu na takpan ito. Sa buong buhay ko, hindi ko kayang maging kaibigan ng pamilyang Fu. Gusto mo bang wasakin ang pamilyang Fu bilang paghihiganti? Hindi. Hindi lang pamilyang Fu, at pati ang pamilyang Lin. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na parang daga sa kalsada. Hindi ko inakala na may ganitong galit ka rin. Maaari kitang tulungan maghiganti. Hindi na kailangan. Ang galit ko, ako mismo ang haharap. Ayokong may iba pang madamay dahil sa galit ko. Pagod ka na ngayon. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Ako ang walang kwenta. Hindi ko kayang protektahan ng mahal ko ng buong puso. Tito Wang, matagal mo nang kasama si Lin Jianggu. Ilang taon na rin. Siguro may mali rin siya minsan, hindi ba? Siya ay laging maingat at mahinahon. Ano ang mali niya na pwede kong patunayan? Kung hindi mo maibigay ang gusto ko, hindi ko rin may bibigay ang gusto mo. Ay nako, Shimo. Kung ibebenta mo ang lupa kay Tito Wang, pwede pa ba tayo magkipag-ugnayan? Sino man ang bumili ng lupa, hindi naman ito lugi. Bakit ko ibibenta sa'yo? Sandali, ibibigay ko. Alam ko na, si Tito Wang ay may... Tito Wang, ikaw ba ang kumuha ng litrato? Huwag mo nang itanong. Ang unang target mo, hindi ba si Lin Jianggu? Ibigay mo ang litrato sa akin at ang lupa. Ibibenta ko sa'yo. Kung ganun, gawin mo rin ang tama. Ibigay mo rin ang base bid ng ibang kumpanya sa akin. Sige. Tito Wang, ito ang lahat ng base bid ng mga bidder. Ibinigay ko rin sa'yo ang gusto mo. Shimo! Ang tanga-tanga mo talaga. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Hindi mo ba nakikita? Kami ay magka-partner. Walang iya kayong dalawa. Ang negosyo ay parang digmaan. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ituturo namin sa iyo ang leksyon. Kayo! Iniimbitahan ang kinatawan ng organizer. Para kay Shimo, mukhang talagang maganda ang relasyon niya sa CEO ng Dingsheng Group. Ngunit siya ay kinatawan. Gagawa kaya siya ng daya? Sa tapang niya, maglakas loob kaya siya? Dahil dito, magsisimula na ang bidding. Iniimbitahan ang mga kinatawan ng kumpanya. Ibigay ang inyong mga bid sa taga-suri. Ang lupang ito ay sa amin lamang. Ayon sa desisyon ng Dengsheng Company,
Ang lupang hilaga na lungsod ay nakuha ng Shizing Group sa halagang 20 bilyon. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Hindi patas. Ang financial report ng Shizing ay lugi na sa loob ng 10 taon. May sapat ba siyang pera para bilhin ito? Oo nga. May pera ba siya para sa lupa? Parang wala naman. Mr. Lin, nakita mo rin. Ngayon lahat ay nagdududa sa'yo na hindi mo kayang pundahan ito. Ganito na lang. Ngayong oras din, bayaran mo na ang lupa para matahimik ang mga nagdududa doon sa lugar. Wala namang patakaran na bayaran agad pagkatapos mag-bid. Bakit mo ko pipilitin na bayaran agad? Kita mo rin naman, lahat ay nagdududa. Mahirap din sa akin. Mr. Lin, halika, bayaran mo na. Sabi ko kanina, bakit hindi ka kumilos? Naghihintay ka lang dito sa akin. Kung kaya naming mag-bid, syempre kaya naming bilhin. Gusto mo lang mapawalang bisa ang kontrata. Hindi niyo naman kayang bilhin. Paano ko pa may tuturing na mapawalang bisa ang kontrata? Sino ang nagsabing hindi namin kayang bilhin? Hindi pwede swipe. Swipe complete. Talagang na-swipe nga. Mahal ko, masyado kong padalos-dalos. Gusto lang nilang mabili ng mura para linlangin ang lupa na ito. Security! Security! Sino sila? Ito ay bidding meeting. Hindi pwedeng kahit sino lang papasok dito. Anong klaseng tao ka? Normal lang ang transaksyon namin. Benta at bili. Kanina ay na-swipe na ang card. Ngayon, parehong pera at lupa. Salamat sa malaking halaga na dinala ng anak ko. Kaya pala, kahit sino pwedeng pumasok. Pera at lupa, di ba? Ay, asawa ko. Huwag kang mag-alala. Masyado kang maaga dumating. Pabayaan mo siyang magalak ng kaunti. Sasabihin ko sa'yo. Ang lupa sa ilaga ng lungsod ay mga lumang libingan. Dapat ko pa silang pasalamatan. Dinala ang malaking halaga para punan ang abala na ito. Gusto mo ba akong lokohin para ibalik ang lupa? Akala mo ba tanga ako? Hindi ko siniyasat ang lupa? Hindi pwede. Nakita ko ang mga dokumento. Nakita ko ng lahat. Bakit ka pa nagpa-play safe, Uncle Wang? Ngayon, hawak na natin ang pera. Hindi mo na kailangan pang makipagsabuatan kay Len Jianggu. Binigyan mo ako ng peking dokumento. Kasama pa siya sa pakanalaban sa akin. Paano naman nangyari yun, Mr. Lin? Ilang taon na ang pagkakaibigan natin. Paano ko pwedeng sirain ka para lang sa babaeng ito? Lalo na, ang 2 bilyong yun. 800 milyon ay akin. Uncle Wang, hindi ko ba sinabi sa'yo? Ibabalik ko ang 800 million sa'yo. Tigil lang pag-arte. Ngayon, hindi na makaka-recover si Len Ikaw, Jianggu. Shimo, walang iya ka talaga. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sige. Kung gusto mo, Uncle Wang, ipagpatuloy ang pag-arte. Sasamahan kita sa pag-arte. Hindi ba si Ginang Lin yan? Ayon sa balita, magkasintahan daw ng lubos ang mag-asawa ng Lin. Hindi ko akalaing palabas lang pala. Inakala mo talagang niloloko mo ko? Ikaw mismo ang nagudyok sa akin noon. Kailan mo kinuha ang litrato? Hindi ko rin ba ginawa ito para mapanghawakan ng lupa? Kung hindi ko ibinigay ang litrato sa kanya, paano ko malalaman ang base price na ibinigay sa atin? Plano na pala ito mula sa simula. Hindi ko inasahan na may laro pala dito sa loob, mahal ko. Wang Jiansai! Hindi kita pinapabayaang hindi patas! Ngunit ganito mo ako planuhin! Ha! Mr. Lin! Mr. Lin! Tingnan mo. Nagsimula na ang gulo. Ha? Yan ang puhunan ko sa buhay! Pinagplanuhan kita! Tuwing may malaking proyekto, ikaw ang nakakain ng karne! Ako ang may sabaw! Aso man sa aso, nagkakatuwa rin pala. Ikaw! Ang eksenang ito ngayon ay espesyal kong inayos para sa inyo. Kumusta? Masaya ba? Ito'y pandadaya sa negosyo! Bilisan nyo! Ibalik nyo na ang pera sa amin! Isa ka lang malait na empleyado ni Yuelin. Wala kang karapatan na maging kinatawan sa auksyon na ito! Tama! Ikaw, tagapagsalita, tawagin ang totoong responsable! Ang 2 bilyon namin, kailangan nyo ibalik agad! Ako ang kinatawan dito. Hindi niyo ba narinig kanina? Pera at kalakal? Pero sabi mo, maganda ang lupa! Sa auction na desisyon ng buyer, ang mahalaga ay magpasya kayo. Walang karapatan humingi ng refund. Sadyang ginawa niyo ba ito? Gusto mo bang maghiganti sa ama mo? Uncle Wang, sobra mong iniisip. Ito lang ay isang auction. At nabenta na ang lupa. Kaya natapos ng auction. Ang ulang yaka talaga! Maliit na ulang hiya! Ano bang ibig mong sabihin? Kung hindi nyo ibabalik ang 2 bilyon, walang makakaalis dito! Kung ako sa'yo, wala kang karapatang makipagtalo sa akin! Mag-ingat ka, baka hindi ka na makakatungtong sa Heishi! Ikaw? Hindi ko alam kung sapat ba ang pagkakakilanlan bilang batang ginoo ng Fu. Batang ginoo ng Fu? Batay sa iyo lang. Ang pamilya Fu ang pinakamayaman sa Heishi. Ikaw na hindi alam kung saan kang manggaling, nagpapanggap kang batang ginoo ng Fu. Ngayon ko lang nalaman. Kung minsan, kailangan mo talaga ipakita ang lakas, hindi na rin masama. Pumunta ka dito agad. Ang galing mo magpanggap. Tumawag ka ba ng mga extra? Mr. Lin, ngayong lupa na ito, ayon sa proseso,
Nabili niyo na lahat. Ngayon, kung gustong sirain ng kontrata, babayaran mo na 3 beses ang halaga. Gusto mo ba? 20 billion o 60 billion? Shimo, ang tindi mo talaga. Titiyakin kong hindi ka makakabuhay dito sa Haishe. Sige, aabangan kita. Oo. Paalala lang. Kung hindi babayaran ang multa sa kontrata, tatawag ako ng pulis. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Mr. Fu, dumating ako sa tamang oras, di ba? Mrs. Fu, ngayon, sa unang sandali na nasa panganib ka, agad akong tinawagan ni Mr. Fu. Ang maliit na tauhan ngayon, ako nang bahala. Mr. Fu? Mrs. Fu? Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Mrs. Fu, napaka-importante mo sa aming presidente. Lahat ng mga taong nanghas manakit sa'yo ngayon, wala ni isa ang makakaligtas. Honey, pakinggan mo ang aking paliwanag. Hindi. Pag natapos dito, ayusin natin ang lahat. Hindi niyo lang kinikilala ang pagkakakilanlan ni Ginong Fu. Alam niyo ba kung sino ako? Ikaw ay ang espesyal na katulong ni Mr. Fu. Naiintindihan niyo na ba? Alam ng lahat na si Mr. Fu ay karaniwang nasa wheelchair at may tumor. Ang kanyang mga paa ay maayos naman. Espesyal na katulong. Ginagamit mo ba ang pangalan ni Mr. Fu para manloko dito? Hindi ka ba natatakot na matuklasan ito ng pamilya Fu? Tinawag talaga ako ni Mr. Fu. Pwede ba akong makaalis? Nasa wheelchair ako dahil tamad akong maglakad. Walang batas na nagsasabing na ang wheelchair ay para lang sa may tumor sa paa. Mr. Fu, ang talino mo sa pananalita ha? Ang babaeng ito, hindi ka dapat tulungan ka. Tumakas siya sa kasal mo para pakasalan ng ibang lalaki. Oo nga. Ako nga ang tinutukoy mo bilang ibang lalaki. Hindi ba tumakas sa kasal si Shimo? Paano pa rin siya Ang magpapakasal tawag sa'yo? namin dito ay tinadhana na sa langit ang aming kapalaran. Tama. Mr. Fu, si Shimo ay may tuturang ding anak ko. Ngayong nangyari ito, mas mabuting kalimutan na lang. Hindi pwede. Ikaw ay aking kaaway. Anong ibig sabihin nun? Hindi imposible. Ang kaaway ni Shimo ay kaaway ko na rin. Simula ngayon, putulin ang lahat ng pagkikipagtulungan ng Lin at Wang sa pamilya Fu. Ginoong Fu, ako rin ay naloko ni Lin Jianggu dahil nakuha ko kay Xiaomo ang halagang 2 bilyon. Huwag mo namang putulin ang pagkikipagtulungan ng Wang sa atin. Traidor ka talaga! Ano ka ba? Matagal ka nang naalis sa pagmamana ng pamilya Fu. Wala ka namang karapatan. Bukang mabilis ka sa balita. Kung may karapatan man ako, ang resulta ng Lin ay pinakamatibay na patunay. Wang Lei, anong hinihintay mo? Shimo, ginagawa mo ba ito sa akin? Honey, Mr. Fu, nung huli kitang tinawagan, palagi akong may konsensya. Ngayon, natanggap ko ang iyong mensahe. Agad akong dumaan sa 3 shortcut. Napakagaling. Sa susunod na 10 taon, wala ka ng bonus sa katapusan ng taon. Honey, ano ba yan? Nagkakainis hindi ba? Nagpakasal siya sa akin, pero tinago niya. Ikaw, tumakas ka sa kasal, wala ring silbi. Pero, napangasawa mo pa rin ang panganay ng Fu. Niloko niya ako para pakasalan. Gets mo ba? Kung alam ko lang noon na siya ang panganay ng Fu, hindi na sana ako nagpakasal sa kanya. Pero, hindi rin natin sinabi sa kanya ang ating tunay na pagkakakilanlan. At para sa kanya, sinira mo pang isang painting na 50 million. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng 50 million. Ano bang ginagawa mo? Tinawag kita rito para sabay tayong pagsabihan siya. Bakit lagi kang pumapasok sa usaping yun? Nagkapagrehistro na kayo. Ano pa bang pwede? Hindi mo plano magdiborsyo? Sigurado akong kakayanin ko ang pamilya Fu. Kaya hindi ka makipaghiwalay. Depende sa kanyang saloobin. Pero, talaga bang handa siyang isukong napakaraming yaman ng pamilyang Fu para sa'yo? Mahirap hulaan ng tao. Paano kung malalaman? Honey! Boss, dumating ng 50 million. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo na siya! Honey! Honey, hindi ka pa ba kumain? Binili ko ang mga paborito mong pagkain. Hoy! Kamusta? Binili ko na ang tiket papuntang Africa. Ano? Suriin mo kung sino ang mga taong maaaring nakita si Shimo kamakailan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi pa niya ako pinatawad, diretso ka sa Africa. Huwag ka nang bumalik. Aayusin ko agad ang pagsusuri. Ay... Dumating ka na. Umupo ka. Ngayong pagkakataon, mapapasabak natin si Lin Jianggu sa sariling bitag. Salamat sa mga impormasyong ibinigay mo, Tita Su. Ito ang nararapat para sa'yo.
Hindi na ako magpipigil sa'yo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Talagang karapat-dapat ipagpatuloy ang legacy ni Lao Shi. Ako naman, umaasa lang sa aking kabataan. Kaya nakapagpabaya kay Len Jianggu at iba pa. Tingnan mo. Ito ang mga impormasyon na kalap ko sa loob ng mga taon. Sana makatulong to sa'yo. Ang dami mo ring nakalap. Ito ay iilan lang sa iceberg ng kanilang mga krimen. Hindi pa ito sapat para tuluyang pabagsakin sila. Ito palang mga ebidensya na pinagsama ng pamilyang Fu at Len Jianggu sa money laundering. Ingatan mo itong mga ebidensya. Kapag inilabas mo ito, wala nang maiiwan na Lin at Fu sa kapangyarihan. Tita Su, ang galing mo talaga! Naghahanap ka ng ganitong karaming mahalagang ebidensya. Ikaw na talaga, Tita Su! Hay nako, malapit na rin akong mag-retire. Wala na akong lakas para makipag-ikot sa mga tao sa pamilya Fu. Ang totoong naghanap ng mga datos na ito ay isa pang tao. Momo, talaga naman nakahanap ka ng mabuting asawa. Lalabas na ako. Asawa ko. Honey, hindi ko sinabi ang aking pagkakakilanlan para hindi ka magkaroon ng distansya sa akin. Isang dakilang Mr. Fu, kailangan pa rin ng pagmamahal? Kung hindi kita nakilala sa ibang bansa noon, tiyak akong mag-iisa ako hanggang sa katapusan. Ikaw ang aking first love. Alam naman ng lahat kung paano magsalita ng ganito. Ako, allergic ako sa ibang babae. Kapag hinawakan ko sila, namumula agad ang balat ko. Kalokohan lang yan. Kalokohan mo lang yan. Totoo! Ang makilala kita ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Bitawan mo ako! Alam ko kung anong iniintindi mo. Kung paano mo gustong labanan ng pamilya Fu. Tutulungan kita ng buong puso. Pero kung tuluyang wala ng pamilyang Fu, anong gagawin mo? Wala na. Kinain mo na lahat sa akin. Hindi ka naman mahihirapan pakainin, di ba? May bahagi rin ng pamilyang Fu na dapat pagbayaran at kailangan ng kunin ng pera. Depende sa ipapakita mo. Sige. Aking Reyna, may utos pa ba kayo sa akin? Ano pong kailangan mong gawin? Tama na. Huwag ka na magpatawa sa akin. Oo. Ang 2 bilyong nakuha ko kay Len Jianggu ay maliit lang na bahagi ng kayamanan ng pamilya ko na tinatamasan niya sa pamamagitan ng pandaraya. Kailangan kong makuha ang orihinal na ledger ng Yuelin Company para may balik ang kayamanan ng papa ko at ipapakulong ko si Len Jianggu para harapin niya ang hustisya. Kaya ko namang puntahan ng Yuelin at kukunin ang ledger para sa'yo. Hindi ba mas madali yun? Hindi mo ito makukuha. Dahil ang susi sa financials ng Yuelin Company ay nasa kamay ni Len Jianggu at ang kanyang mga tauhan. Kung direktang mong kukunin mo yun, may paraan silang sirain ito. Tumigil ka. Ikaw ay tinanggalan sa iyong trabaho at hindi ka na maaaring magpatuloy sa iyong posisyon. Tinanggal ako? 3 araw kang hindi pumasok. Kailangan pa ba kitang turuan? Nakapag-leave na ako sa HR. Nakapag-leave? Pero paano? Napirmahan ba ng boss mo? Paano mo nalaman na hindi napirmahan? Kailan pa ako pumirma? Bakit hindi ko alam? Isa ka lang simpleng empleyado. Kahit tanggalin ka ni Miss Fang, ikaw pa rin ang may kasalanan. Chen Fang, gusto mo ba akong tanggalin? Ano naman? Nakipagkontrata na ako sa kumpanya niyo. Kung tatanggalin niyo ako ng walang dahilan, kailangan niyo akong bayaran ng sahod na doble pa sa sahod ko. Hindi naman namin sinasabing babayaran ka. Ang pinsalang dulot mo sa kumpanya dahil sa hindi pagpasok ay malaki na yung tinulong to sa'yo. Hindi ka pa ba aalis? Kung magpapatuloy ka pa, huwag mo nang sisihin ang magiging laman ng resignation mo. Huwag mo akong pakialaman. Isa ka lang hampas lupang probinsyana. Sayang lang ang mga resources kung nandito ka. Dahil pumipili kami ng pinakamahusay. Gagawa ko ng financial report ng kumpanya tapos agad ay paalisin na kita dito. Gusto mo bang nasa sayo lahat ng credits? Ano namang magagawa mo? Sige. Umalis na siya. Umalis lang siya ng ganun lang? Ano pa? Ano pa bang karapatan niya para kontrahin ako? Mr. Sun, kumusta na ang ledger? Ginugol ko ang kalahating taon para dito. Ginawa ko ito. Tingnan mo yung bakanting posisyon ng manager. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ba talagang gumawa ng ledger na ito? Ledger? Hindi ba't yung mga bahagi lang yun? Yung bahagi ba na ginawa ko, hindi mo gusto? Sige, papalitan ko na lang. Hindi na ito tungkol sa bahagi lang. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba itong nakasulat dito? Ito? Ano ba itong mga ito? Hindi ba sinabi mo na ikaw ang gumawa? Mr. Sun, Tumahimik ka muna. Magsabi ka ng totoo. Sino ba talagang gumawa nito? Nanakawin mo na naman ang kredito ng iba. Baka naman nag-iingat lang sila sa'yo. Alam mo ba yun? Bilisan mo. Hanapin mo ang tao. umalis na ang tao. Umalis na? Palaging pabayang babaeng yon. Kaya, pinalayas ko na siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ledger na ito? Ano ka ba naman?
Gusto mo ba tayong dalawa parehas palabasin dito? Kaibigan ko ang asawa ng kapatid mo. Ay, Shenfang naman. Sinabi rin niya sa akin. Naalagaan ka ng mabuti. Pero sa bagay na ito, hindi natin pwedeng basta-basta gawin ang pagbigla-bigla. Mr. Sun, hindi ko na uulitin. Huwag mong sabing susunod. Gawin mo na ngayon. Dali, hanapin mo na yung tao. Hindi si Shimo lang ang financial staff ng kumpanya. Ayusin mo ng maayos ang ledger na ito. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, gawan mo ako ng kopya. Hindi ko kayang gumawa ng kopya ng ledger na ito. Trabaho mo ito. Kailangan mo itong tapusin. Kitang-kita na ito ay personal na paraan ng accounting. Paano ko gagawa nito ng kopya? Bilang isang financial staff, wala kang alam sa kahit ano. Ano ba talaga ang trabaho mo? Huwag mong gamitin ang kamag-anak mo para magyabang. Umalis ka dito! Xiao Zhenze, magaling ang hawak mo. Pakipilit ng konti. Sino ba tinatawag mong Xiao Zhenze? Ha? Sino? Mahal, nagkamali ako. Sagutin ko muna ang telepono. Hello? Hello, Shimo. May problema ang ledger ng kumpanya. Bumalik ka para ayusin ito. Hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, may problema sa kakayahan mo. Kailangan mo pumunta dito. Pupunta ako sa kumpanya? Sige. Ikaw mismo magpaumanhin sa akin. Uy, ang tapang mo pala. Kaya tinawag mo akong Xiao Zhenze, di ba? Di ba? Tawagin mo ulit. Walang iya talaga to. Gusto pa niya ako mismo humingi sa kanya ng tawad? Sinabi ko sa'yo na hanapin mo ang taong yon. Bakit nandito ka pa? Pinipilit na ako ni Mr. Fu buong araw. Hanapin mo agad ang taong yon. Kung may mangyari man, hindi rin kita matitiyak. Dali, hanapin mo na ang taong yon. Dali na. Mishi, anong kailangan mo? Noon, hindi ko alam ang halaga mo. Tungkol sa ledger, patawarin mo na ako. Hindi na ako empleyado ng Yuwelen Company. Paano ko pwedeng galawin ang ledger? Mishi, ang ledger na ito, kung hindi maayos ngayon, lahat tayo masasagisaan. Ayos ang ugali mo. Ipakita mo sa akin. Binago niyo ang laman ng ledger. Ipakita mo sa akin ang binagong ledger. Gusto mo ba ipabago ko ulit at bilangin ito? Basta tulungan mo lang ako. Sa bayad ng sweldo. O resignation mo, nasa sayo ang desisyon. Pero binago na ninyo ang mga datos sa ledger. Kailangan kong makita ang original para may kumpara ito. Makukuha mo ba yun? Oo. May susi ako. Basta tulungan mo akong bilangin lahat. Babantayan kita sa labas. Sige, pupunta ako. Hindi mo ba ako sisingilin na nagnakaw ng lihim ng kumpanya? Paano naman? Alam mo, si Mr. Sun, kamag-anak ko siya. Bibigyan niya ako ng otorisasyon. Sige. Tara. Dito. Bilisan mo! Gaano ba kabilis magbawas-bawas ng account? Lihim mong binuksan ang access, di ba? Sige na, bantayan mo ako sa labas para hindi makabala sa akin mamaya. Anong ginagawa mo? Akala mo hindi ko kaya? Binabantayan mo ba ako? Isara mo ang pinto. Ngayon, hawak ko ng core ledger. Si Len Jianggu, hindi na muling makakaahon sa buhay. Bakit ka nagtatago riyan? Ano bang ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo ng palihim, ha? Si Mr. Foy magche-check ng ledger. Si Mr. Sun ano padala sa akin para kunin ang mga dokumento. Fully, Jin. Akala mo makakaloko ka sa amin. Binigyan niyo ako ng ledger. Ayos lang. Hahanapin ko si Ginoong San sa inyo. Bantayan mo ng mabuti ang pinto na ito. Walang sino man ang makakapasok dito. Opo. Ang bilis mo namang lumabas para lang sa ilang data. Pero si Len Jianggu, mukhang ayaw niya kayong makakuha ng ledger. Hindi mo na yun problema. Dahil tapos na ang ledger, pwede ka nang umalis. Ang benepisyo ko naman, eto ang nararapat mong gawin. Hindi ko na pinadala ng sulat ang abogado mo. Ayos na yun. Ano pong benepisyo ang kailangan mo? Sige, kung hindi mo ibibigay, kukunin ko na lang mismo. At bakit ka naman pumunta rito? Bigo ka sa karanasan mo sa Yuilin. Lahat ng shareholders ng kumpanya, binigyan ka ng masamang review. Wala ka ng karapatang magmana ng shares ng Shixing Group. Ipakita mo ang lahat ng negatibong review mula sa board. Wala kang kakayahang magmana ng ganitong malaking negosyo.
Gusto mo bang maging pasaway na anak? Ngayon, ako lang ang legal na tagapagmana ng pamilyang Shi. Kahit paubusin ko ang yaman ng Shi, anong kinalaman mo dyan? Mr. Lin, matagal mo nang sinakop ang Shizing Group. Panahon na rin ni para ibalik sa akin. Sinabi ko na sa'yo, wala ka ng karapatan na magmana ng Shizing Group. 2 minuto na lang. Pagkatapos ng 2 minuto, lahat ng board ng Shizing ay papayag na ako ang magmana ng shares. At irerekomenda akong maging chairman. Sa tingin mo lang yun. Ikaw na maliit na babae, sinasabi mo ba kung bakit ibagsak nila ako dahil sa'yo? Sa simpleng bibig mo lang? Sagutin mo ang telepono. Ano nangyari? Hindi maganda. Alam na ng lahat na gumastos ka ng 2 bilyon para bumili ng isang bakanteng lote. May nakalantad din tungkol sa relasyon mo kay Miss Shi. Sinasabi pa na pinatay mo si Mr. Shi. Wala akong pakialam kung magkano gagastusin. Agad mong alisin lahat ng video sa internet. Ngayon din, agad-agad. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Sinabi ko lang ang totoo. May nasabi ba akong mali? Isang video lang ito. Pinigilan ko na lang ito. Huwag naman. Hindi maganda. Kakalimit lang ng video. Marami na namang website ang nilabas ulit. Ang shares ng Shizing ay tuloy-tuloy nang bumababa. Ano nangyayari? Papa, gawa niyo ng paraan. Ang Shizing Group, ito ay pinaghirapan ng papa mo. Hayaan mo na lang ba na bumagsak ang stocks? Ngayon niyo lang naisip ang pinaghirapan ng papa ko? Ako ang mama mo. Nung pinilit mo si Lin Jianggu na patayin ang papa ko, hindi na kita tinuturing na mama ko. Ikaw! Nung panahong yun, pumunta ako sa finance room ng ULN. Bakit hindi mo tiningnan ang loob? Nandun ako noon sa loob. Ang mga datos sa loob nito ngayon ay hawak na ng board ng Shizing. May tig-iisa ang lahat. Ginamit mo si ULN para ilipat ang mga ari-arian ng Shizing at magsagawa ng money laundering at picking accounting. Alam na ito ng lahat ngayon. Maganda ka ng makulong. Ikaw! Lin Jianggu! Ikaw ang pinaghihinala ang illegal na naglilipat ng ari-arian sa kumpanya, money laundering at pandaraya sa accounting. At ikaw naman, Ginang Wei, ikaw at si Lin Jianggu, 20 taon ang nakalipas, ay sangkot sa isang kaso ng pagpatay. Sumama po kayo sa akin. Ayoko! Ayoko! Ako ang tunay mong ina! Pinahamak mo mga magulang ko! Papatayin kita! Miss Lin, habang hindi pa ako nagbabago ng isip tungkol sa paniningil ng 20 taong upa sa inyo, umalis na kayo dito! Papa, pinalayas ako ni Shimo mula sa villa. Naubos na rin ang pera ko. Anong gagawin ko? Kasalanan lahat ito ng munting Shimo na yan. Saang sumira sa buong pamilya natin? Buntis ako. Ang bata ay kisi kanyang Master Fu. Karapat-dapat kang tawaging mabuting anak ko. Napakainam ng timing ng batang ito. Ikaw, pumunta ka agad kay Second Young Master Fu. Kapag nakapasok ka na sa pamilyang Fu, ipakiusap mo sa binata na ilabas ako dito. Marami tayong pagkakataon para gantihan si Shimo. Bilisan mo na! Sige. President Shi, tungkol sa kumpanyang Yuwelin na makikipagtulungan sa pamilyang Fu, may bago po ba kayong plano? Plano kong bilhin ng buo ang Yuwelin at isama ito sa Shizing Group. Kung ganon, ang pagkuha niyo sa Yuwelin, papayag ba si President Fu? Susunod siya sa desisyon ko. Shimo, sino ka ba para gawin yan? Ang sweet niyo namang dalawa. Ngayong isa ka na sa pamilya Shi, ang ipares kay Lijin ay masasabi kong pasado ka na. Si Lijin ba to? Bukas, dalhin mo si Shimo sa lumang bahay para maghapunan. Uy kuya, ang lakas naman ng dating mo. Pinaghihintay mo pa si na mama at papa. Di ka man lang bumati. Marespeto ka pa ba sa amin ng mga nakakatanda? Sige na, umupo na kayo. Magandang araw po, Tito Fu. Magandang araw po, Tita Jiang. Shimo, ngayong nakapasok ka na sa pintuan ng pamilyang Fu, panahon na para magbago ka ng tawag sa amin. Opo, Papa. Mm. Ito ang pangalawang kapatid, di ba? Hindi ba siya yung baliw na nag-propose sa akin noon? Ngayon, kapatid pala siya ng asawa ko. Ano to? Hipag mo siya. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Noong panahong yon, hindi rin alam ni Jenyo na kasal na sina Shimo at Lijen. Tama, nung kumalat ng husto ang video, paano niya yun hindi malalaman? Napaka-imposible naman. Ayusin mo na ang sarili mo agad. Kung hindi, paano pa kita ipapasok sa kumpanya? Sige na papa, susundin kita. Ang plastic naman ng kapatid mo. Ganyan na siya mula pa pagkabata. Lahat ng ugali ng nanay niya, kinopya na ng buo. Lijin, ngayong may pamilya ka na, ibibigay ko na sa'yo ang kasunduan ng shares na iniwan ng mama mo. Hindi pwede!
Asawa ko. May kinikilingan ka. Paano mo naman nasabing may kinikilingan ako? Si Chenyo, pagod na pagod sa trabaho sa kumpanya. Dahil lang sa nag-asawa si Legion, ibinibigay mo na agad ang share sa kanya. Hindi naman patas yun para kay Chenyo. Gusto ko sanang ibigay sa kanya ang kumpanya. Pero, tanungin mo siya mismo, ano ba talagang ginagawa niya sa kumpanya araw-araw? Babae rito, bar doon, 28 na, hindi pa rin tumitino. Pareho sila ng mga anak ko. Pero bakit mas mababa siya kumpara sa kuya niya? Papa, ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Ilang buwan pa lang mula nang ibigay ko sa iyo ang kumpanya, ilang bilyon na ang nalugi sa mga account. Akala mo hindi ko alam yon? Kakapasok pa lang ni Chenyo sa kumpanya. Hindi pa siya sanay sa negosyo. Ilang bilyon lang yan. Parang ambon lang. Kung ganito mo siya higpitan, habang buhay siyang magiging waldasero. Kung kaya mo lang siyang patinuin at ipaaga sa kasal, ang mga ari-arian ng Fu Group, ibibigay ko rin naman sa kanya. Kung ganon, bukas dadalan ko si Chenyo para makipagkita sa isang mayamang dalaga na pili ko. Papa, huwag kayong mag-alala. Kain na tayo, kain na. Sobrang halata naman ng pagkiling ng matanda. Basura na nga si Fu Chenyo. Papakasalan pa at ipapamanang ari-arian. Hindi ba malinaw naman na sinisira niya ang mga mayayamang dalaga? Ang mga taong ito sa pamilya Fu, para sa interes nila, kahit anong paraan, gagawin nila. Bakit ganito sila? Second Young Master! Iligtas niyo ako! Second Young Master! Anong nangyayari? Sino nagsabing pumunta ka rito? Pwede mo bang kong tulungan na malabas ang papa ko sa kulungan? Bakit naman kita tutulungan? At saka, pagtitipon nito ng pamilyang Fu, umalis ka nga dito. Buntis ako sa anak mo. Ito ang magiging apo ng pamilyang Fu. Ibig mo bang sabihin, hayaan mong manatili sa kulungan ang lolo ng apo mo? Ang dami mong nakarelasyon. Kahit hindi libo, daan-daan din. Sino ang makakatiyak kung kaninong batang yan? Kung hindi ka maniniwala, pwede tayo magpa-DNA test. Hindi ko tatanggapin ang batang yan. Kahit akin pa siya. Ayoko. Naiintindihan mo ba? Miss Lin, magpakita ka ng disiplina. Bumagsak ng pamilyang Lin. Ang pamilyang Fu ay hindi tatanggap ng anak na isang mamamatay tao bilang manugang. Mama, si Lin Jianggot ang asawa niya ay nanakit ng iba at ang sarili nila. Inutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Huwag mo tawagin ganyan. Wala akong manugang na tulad mo. Tama na! Bibigyan kita ng pera ngayon para ipaalis ang dinadala mo. Ito ang tunay niyong apo. Sa halip na hayaang si Fu Chenyo ay makasakit pa ng ibang babae, mas mabuting pakasalan niya si Lenmir. Hayaan mo silang mag-away. Ang babaeng pagkakasalan ng anak ko ay isang babaeng mula sa maayos na pamilya. Tawagin mo ang mga tao. Itapon niyo itong walang hiyang babaeng ito. Palabas! Sandali. Kahit papaano, ikaw ay kapatid kong parehong ina, pero iba ang ama. Paano mo siyang ganito tratuhin? Ang papa niya ay pumatay sa papa mo at pinoprotektahan mo pa siya? Sa anumang paraan, kapatid ko pa rin siya. Dumadaloy sa amin ng parehong dugo. Second Young Master, ang dinadala niya sa tiyan ay anak mo. Hindi mo ba dapat siya panagutan? Ang dinadala niya sa tiyan ay isang inosenteng bata. Ang pagiging ama ay dapat patunayan sa agham. Sa kakayahan ng pamilyang Fu, ang DNA test ay mabilis lang gawin. Hindi ito mahirap. Tama, sangayon ako. Kung hindi, kailangan ko patunayan ang aking lisensya sa kamatayan. Mir, huwag ganyan. Second Young Master, inaabuso mong kapatid kong babae. Ngayon ayaw mo tanggapin, di ba? Ngayon, kailangan mo bigyan ng pamilyang Shin ng paliwanag. Bakit bigla siyang tumutulong sa akin? Ano man ang mangyari, gamitin muna siyang pumasok sa pamilyang Fu. Jinyo, sinabi mo noon na pagkakasalan mo ako. Ngayon, iiwan mo na ba ako? Tama. Ngayon, ang pangyayaring ito kailangan ipaliwanag mo sa amin. Pagkatapos yung sumang-ayon sa DNA test, patutunayan ito na ang bata sa tiyan, tiyak na sa iyo ang bata. Gusto mo ba ipaalam sa lahat na ikaw ay walang puso at kawalan ng malasakit? At iiwan ang asawa at anak mo? Kung ganun, pagkatapos nito, sino ang magtatangkang makipagnegosyo sa Fu Group? Kung pagkakasalan ko talagang babaeng ito, mag-iisa lang ako at hindi makakausad ng kahit isang hakbang. Mas mabuti pang mapakasal na kayo agad. Papalapit pa tayo sa isa't isa. Ito rin ay magandang bagay. Tama ang sinabi ng asawa ko. Ang lalaki, kapag nakapagtatag ng pamilya at may asawa at anak na iniintindi, ay mabilis na lalago. Papa, hindi mo ba gusto na si Fu Chenyo ay magpakaseryoso? Hindi mo ba gusto ng bahagi ng Fu Group? Tama. Kapag pagkakasalan niya si Mir, lahat ay makakamtan mo. Ang lumaki sa labas ay talagang kakaiba. Kahit buntis, bago kasal, susuportahan. Pagkatapos, kahit minana ng pamilyang Shi, hindi rin siya sapat. Walang gabay mula sa ama. Tita Zhang, hindi ka rin ba noon gumamit ng parehong paraan na buntis ka kay Fu Chenyo upang makapasok sa pamilyang Fu? Yun pala, pareho pala ang naranasan. Isang kamay lang, hindi aalingaw-ngaw. Tita Jiang, dapat malinaw sa iyo ang katotohanan ito, di ba? Ano man sinasabi mo? Ano bang sinabi ko? Nagsasabi lang ako ng totoo.
Kapatid ko, bakit ka ba nagagalit? Noon, si Tita Jiang ay buntis sa'yo at pumunta sa pamilya Fu at sinabi din ang parehong bagay. Tama ba, Papa? Manahimik ka! Hindi ba pareho lang ang mga paraan? Bakit kapag ang sariling anak mo ay pagkakasalan ng babaeng katulad mo ay hindi ka natutuwa? Kaya pala sa puso mo ay ayaw mo rin sa ganitong paraan. Manahimik ka! Hayop ka! Kano kakatapang na sabihin niyo sa mama ko? Napakalupit mo! Kapatid mo siya! Bakit nakalimutan niyang ako ang kapatid niya nang saktan niya ang asawa ko? Tita Jiang, sa pamilya mo, ang saklaw ng kamag-anak, paano ba? Ay pabago-bago. Manahimik kayong lahat! Fu Chenyu! Pakasalan mo si Lin Mier! Papa! Shimo, alam ko kung bakit mo ako tinulungan. Alam mo, hindi ba gusto mo lang natulungan ko si Fulgen na magsalita ng maayos sa asawa ko? Sapagkat ngayon, ang namumuno sa pamilya Fu ay ang asawa ko. At ako ay malapit ng mga anak ng panganay na apo ng pamilyang Fu. Pagkatapos nito, ang buong pamilya Fu ay kanya na. Minsan, talagang humahanga ako sa tiwala mo sa sarili mo. Basta, ikaw at ang inutil mong asawa ay magiging matapat pagkatapos bibigyan namin kayo ng kaunti tira-tirang pagkain. Hindi naman kayo mamamatay sa gutom. Talagang may kailangan ako na tulungan mo ako. Mas mabuti kung tulungan mo ako na kusapin ng asawa mo ang second young master. Sabihin mo ng pasensya na. Talaga namang nadala si Legion ngayon. Hindi niya dapat hinawakan ng kamay niya. Kung handa ka ipakiusap para sa akin at humingi ng kaunting benepisyo para sa asawa ko, makikipag-cooperate ako sa iyo at may ligtas si Lin Jianggu. Sige. Hindi naman talaga pupunta sa Shanhu, di ba? Asawa ko, huwag kang magalit. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa pamilyang Fu. Si Fulgen ay simpleng boss lang ng branch. Mula ngayon, lahat ay depende sa'yo. Ngayong araw, nanghihingi pa si Shimo ng tawad para kay Fulgen sa'yo. Totoo ba? Siyempre naman! Asawa ko, kailan ba natin mapapalaya ang papa ko sa piyansa? Kailangan kasi sa kasal natin ang presensya na nakakatanda, hindi ba? Manahimik ka! Kasabot ka ba ng kapatid mo noon pa man? Nang mainom pa lang ako ng gamot, dumating ka na. Bakit ngayon mo lang gustong gamitin ang batang ito? Bilang pananggalang. Makinig ka. Itabi mo na lahat ng kalokohan mo o hindi kita patatawarin. Hinding-hindi. Bukod pa rito, sa pagtulog mo, dito ka lang sa tabi ko matulog. Kung hindi dahil sa gamot nun, hindi kita matutulak kahit patay ka na. Hindi talaga. Kinakabahan ako. Ano ba kasing tinitingnan mo dyan? Pinapanood ko ang palabas. Kaya ito palang dahilan mo kung bakit mo pinagsama si Lin Mier. Pero ang stepmother mo, mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Fujinyu. Kaya mag-ingat ka. Ang alaga mo naman. Ang asawa ng isang tao, siya rin ang inaalagaan. Tara, Natutulog ng lahat sa pamilyang Fu. Sa oras na ito, pumasok sa opisina ni Fu Chanliang, dapat ay walang problema, di ba? huwag mo nga akong istorbohin. Asawa ko, kain ka na. Alam mo ba kung gaano karaming mikrobyo ang nasa chopsticks mo? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Nakakadiri sa dumi. Legend, magsimula ka na ngayong umuwi sa opisina at magtrabaho kasama ang kapatid mo. Papa, hindi ko kailangan ng tulong ng kuya. Tama naman. Si Lijin at Shimo ay kakakasal lang at sila ang mag-aalaga kay Yulin. Pwede pa sila mag-develop ng damdamin. Alam mo ba kung paano mo pinamamahalaan ang kumpanya? Kung ibigay namin sa iyo ang kumpanya, pwede kaming malugi. Para sa isang sirang kumpanya ng Fu at saka magsasakripisyo ng oras kasama si Shimo. Asawa ko, tinitingnan ka ni Papa dahil may tiwala siya sa kakayahan mo. Sana makatulong ka sa pagbalik sa Fu. Tiwala siya sa'yo. Kaya tulungan mo siya. Kung hayaan mo si Lijin umuwi lang dahil kakakasal lang siya, paano naman si Chenyo? Ikakasal din naman sila. At ang CEO ng Fu ay isa lang. Sino ang ipapahinga mo sa kanila? Sa tingin ko, mas mabuting samantalahin natin ang pagkakataong ito para hayaan silang dalawa ay makipagkompetensya ng patas. Ang mananalo, ang mamumuno, ang matatalo ay magiging katuwang lang. Sige. Ngayon, ang M-Country ay nag-lockdown sa core technology ng Changhong chips. Hindi na nila ito ibinibigay sa atin. Hindi ko alintana kung kayo ay magde-develop o bibili man. Sino man ang makakakuha ng core technology ng Changhong chips, ibibigay ko ang Fu Corporation sa kanya. Sakto lang.
Ang teknolohiya ng Changhong ay nakuha ko na sa kumpanya ko sa ibang bansa. At balak ko itong dalhin sa bansa. Kung kailangan ni Legend, pwede rin. Ang teknolohiyang chip na ito ay isa sa pinakamuhusay sa mundo. Kung bibilhin o i-develop man, napakahirap. Kung ito ang basihan, baka abutin pa ng 10 taon bago may manalo. Ano? Hindi ka ba matapang? Sino nagsabing hindi? Sige, labanan na. Legend, kung makuha natin ang teknolohiyang chip na ito para sa bansa, ito ay malaking benepisyo. Gusto ko ring makatulong sa bansa. Hindi mo ba ako maiirita sa dami ng ginagawa ko? Paano naman? Tama ka, asawa ko. Hindi kita bibiguin kailanman, asawa ko. Mama, huwag kang mag-alala. Makukuha ko ang chip, pangako. Asawa ko, tutulungan kita. Sabi ni Papa, ang Changhong Manufacturer sa M-Country ay may connection sa CEO ng Dingsheng. Kung kaya kong mapapunta ang CEO ng Dingsheng para tumulong sa paglink para pag-usapan ang negosyo sa Changhong Chips, ako na magiging First Lady ng full corporation. Bakit nandito si Shimo? Miss, may appointment po ba kayo? Ito po ang CEO elevator. Bawal ang walang appointment. Si Shimo ay may connection pa rin sa CEO ng Dingsheng at kasing close pa nila hanggang sa may sariling elevator. Kahit kasal na, hindi pa rin mapakali. May appointment po ako. Ako po ang First Lady ng Ford Corporation. Papasukin niyo po ako. Hello, ako ang manager ng Dingsheng. Ano po ang nais yung pag-usapan? Mas mabuti siguro kung ipaliwanag niyo muna sa akin. Kung pwede, dadalhin ko kayo sa aming CEO. Mr. Fu, kasalukuyang ang teknolohiya ng Changhong Chips ay nakuha ng overseas headquarters ng Dingsheng Group. Sigurado po ba kayo? Magpa-appointment tayo sa CEO ng Dingsheng. Makikipag-usap ako sa kanya. Pero siya ay yung kalaban sa pag-ibig. Hindi mo ba naiintindihan? Kung ang teknolohiya ng Changhong Chips ay may papasok talaga, napakaganda ito. Doble ang benepisyo. At kasabay nito, makikita ko rin ang totoong mukha ng kalaban ko sa pag-ibig. Dalawang benepisyo sa isang hakbang. Galing talaga ng boss ko. Mr. Fu, nakapag-appointment na ako. Sabi ng sekretary ng CEO ng Dingsheng, nasa kumpanya siya. Pwede na tayong pumunta. Pupunta tayo ngayon. Hello, may appointment kami sa inyong CEO. Ano po may tutulong namin? Kakaalis lang po ng aming CEO papuntang ibang bansa kaya hindi po siya pwedeng makipagkita sa inyo ngayon. Pakiuwi na lang po. 2 oras lang po kami nagpa-appointment sa CEO ninyo. Bakit ngayon pa lang aalis? Uy, siyang Master Fu ba ito? Bakit naharang sa labas? Manager Wang, huwag niyo po pababayaan na mag-alala ang CEO. Pasok na po kayo. Tama nga. May mga bagay na hindi nakalaan sa iba. Kahit gaano ka pa magsikap, hindi mo makukuha. Ang full corporation ay sa akin lang. Ang CEO ng Dingsheng talagang hindi ganun kabait. Ang CEO na ito, pwede niyang hilingin sa atin. Mr. Fu, huwag kayong magalit. Alam ko, maraming staff ang nakibahagi sa ibang bansa. Marami na ang nag-retire. Pwede mo silang i-hire sa mataas na sahod. Opo. Tara na. Umalis na po, boss. Hindi mo ba sasamantalahin ngayon para aminin kay Mr. Fu kung kailan mo sasabihin ng iyong tunay na pagkakakilanlan? Sabi ng front desk, galit si Mr. Fu sa'yo. Bumalik ka muna't alawin. Hindi pa tamang panahon ngayon. Kung uobra ka magdesisyon ng mag-isa ulit, babawasan ang year-end bonus mo. Miss CEO, dumating po si second niyang Master Fu. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam ko ang dahilan ng pagdating niya. Kung sapat ng pera, pwede namang ayusin para sa kanya. Sa second niyang Master Fu, ang natitirang bisita ay makipag-ugnayan na lang kay Manager Wang. Miss CEO, huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong maayos ang lahat para sa inyo. Ito na po ang mga pangunahing datos sa Changhong. Opo, lahat ng datos ng Changhong Chip ay nandito. Ikaw ang pinakamagaling sa mga researcher na bumalik sa bansa. Pinakamahusay ka, may ibibigay akong task sa'yo. Sige po. Pumunta ka sa team ni Fullerton at mag-apply. Tutulungan mo siya sa research. Mas mabilis nang ma-develop ang chip, mas maganda. Ito ang core technology ng kumpanya natin. Hindi pwedeng ibigay sa iba at gagawin ko ito nang walang kapalit. May dahilan ako kung bakit. Kung magkakagawa ka ng chip sa loob ng 1 buwan, bibigyan kita ng 50 million yuan. Mas maikli ang oras, mas mataas ang bonus. Tama. May silang akong paalala. Huwag mo ipaalam sa kanya na ipinadala kita. Opo. Hello, Lulu. Pinadala ko sa'yo kanina ang isang file. Baguhin mo ang data sa uli ng file. Tapos ibigay mo kay Fujinio. Sa pagkakataong ito, magpapasalamat ako sa iyo. Gabi-gabi, dadalhin kita ng masarap na pagkain. Ang saya ko, asawa ko. Napakabait mo. Uy, nagbalik na ang kuya. Bakit? Masarap ba ang malamig na hangin sa Dingsheng? Ang tindi ng ngiti mo. Baka masaktan ang dila mo. Ang CEO ng Dingsheng ay naibigay na kay Chenyo ang core data ng Changhong Chip. Mula ngayon, sa natitirang buhay nyo, lalo na sa uli,
Kayo ay magiging talo kay Chenyo. Sabi nga nila, kapag mataas ang lipad, mas malala ang pagkakahulog. Hindi pa ito ang katapusan. Huwag ka muna magkonklusyon. Baka masaktan ang mukha mo. Ingat sa mukha mo, ha? Asawa ko, palagi kitang susuportahan. Salamat, asawa ko. Gagalingan ko. Noon, ako mismo sa ibang bansa ang nagabay sa mga technician para ma-develop ang Changhong chip. Maniwala ka, hindi aabot ng 6 na buwan bago niyo makuha ang sarili ninyong Changhong chip. Kung kailangan pa ng kagamitan, diretsong kontakin mo lang ako. Dito sa ating bansa, hindi kasing ganda ng ibang bansa. Hindi kasing husay ang mga tao at kagamitan. Pero, mawawala ang pagmamahal ko sa bayan. Ngayon, ako lang ang handang bumalik para tumulong sa inyo. Sige, uulat muna ako ng ilang trabaho. Sige, andito lang ako. Suriin ang mabutang lalaking ito kung ano ang tunay niyang posisyon sa ibang bansa. Nakita ko ng kanyang impormasyon. May kakayahan naman siya. Wala rin problema sa ilang chip data. Hindi naman peke. Suriin mo pa rin mabuting edukasyon at trabaho niya. Opo. Nagabay siya sa paggawa ng Changhong chip pero ang data dito, kakaunti lang ang tumutugma. Ito ay sikreto ng eksperimento. Kung kikilos ka pa ng palihim, paalisin kita. Sige na, bumalik ka na doon. Gumawa ka ng ibang gawain. Ilang araw na, wala pa rin progreso. Si Miss Shing talagang nagmamadali. Hindi na pwedeng magpahuli. Sa bagay, hindi naman marunong ang bagong recruit. Kahit baguhin ko lahat ng data, hindi niya malalaman. Talagang may lihim ka. Dagpin mo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Sino namang nagpadala sa'yo? Si Fu Chenyo bang nag-utos sa'yo dito? Hindi, walang nagpadala sa akin. May lihim ka talaga, Mr. Fu. Mula kanina ay tinitignan niya ang aking eksperimento. Nang gabi na. Bakit palihim kang pumasok sa lab? Gusto ko lang baguhin ang data. Tignan mo, gusto niyang baguhin ang data ko. Ang data ko ay binago na ng taong to. Mr. Fu, kailangan niyo kaming bayaran. Kung susundin ang data mo, 10 taon ang kailangan para matapos ang eksperimento. Mr. Fu, tao lang talaga akong gustong tumulong sa'yo. Sino nagpadala sa'yo? Mr. Fu, totoong naniniwala ka sa kasinungalingan niya? Zhu Fachai. Ito ang nahanap namin tungkol sa buhay mo. Isa ka lang na nagtatrabaho sa lab ng Changhong Project bilang tagapangalaga ng kagamitan. At dahil sa pagbenta ng eksperimento, pinalayas ka sa bansa. Paninira yung mga yan. Nag-reimburse ka pa sa aming kumpanya ng 3 milyong yuan. Kung hindi mo ito mabayaran sa loob ng 1 linggo, magkikita tayo sa korte. Nagkamali ako, Mr. Fu. Patawarin mo ko sa pagkakataong ito. Kahit hindi mo sinabi, malalaman ko rin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kung ang boss mo ang nagpadala sa'yo, kaya ka ay kaibigan ko. Hindi ko siya sisisihin. Pero ikaw, ngayon ay nasa aking kamay, sabihin mo lang kung sino siya. Hindi kita paparusahan at ipagpapatuloy mo pa rin ang Changhong Project. Talaga? Hindi ako nagbibiro. Sige. Ang nagpadala sa akin ay si Miss Shi. Asawa ko! Asawa ko, bakit ka dumating ng ganitong oras? Umuulan sa labas. Dumating ako para makita ka lang. Bakit ganito nakatagal? Hindi ka pa umuwi. Ano ba nangyayari sa taong to? Bakit niyo siya tinali? Boss, ano mang ginagawa mo? Kung siya nga ang asawa mo, bakit kailangan ka pa palihim na tumulong? Palihim na tumulong sa kanya. Asawa ko, posibleng ang taong ito ay espiya na ipinadala ni Fu Chenyo. Pinapahama ko ang mga nasa likod niya. Oh, espiya? Asawa ko. Ang pinakaposibleng nagpadala ng espiya, maliban kay Fuchinyo, ay si Deng Sheng. Oh, tama. Ako nga ang pinadala ng CEO ng Dingsheng. Ano ba itong nangyayari? Hindi alam ni Mr. Fu ang totoong pagkakakilanlan ni Miss Shi. Miss Shi, pumunta ka sa CEO ng Dingsheng para humingi ng tulong. Asawa ko, bakit ka nagsakripisyo para humingi ng tulong sa CEO ng Dingsheng? Wala siyang mabuting intensyon. Hindi asawa ko. Hindi ako humingi sa kanya ng tulong. Bago pa man si Fuchinyo, hindi ba niya hiningi sa CEO ng Dengsheng? Hindi ba si Fuchinyo ang hindi kinasiya ng CEO ng Dengsheng? Pero ang CEO ng Dengsheng ay bumaba rin ng pride niya at nagpatuloy sa pakikipagtulungan sa'yo. Kaya inisip niya ang ganitong paraan. Tama ang sinabi ni Mrs. Fu. Hindi kayang mababa ng pride ang CEO namin. Oh, di ba? Si Fu Chenyo, hindi lang gusto bumili sa mababang presyo ng Changhong chip namin at kasama na rin ang mga data ng file. Gusto rin niya gamitin ang impluensya ng pamilyang Fu para magbanta. Ang CEO namin ay laging galit sa kasamaan. Pinakamasama niyang tingnan ang mga nananakot gamit ang kapangyarihan ng iba. Parang ito lang ang kayang gawin ni Fu Chenyo. Ang data ng Changhong chip, lahat nasa isip ko na. Tiyak na tama. Asawa ko, bakit hindi natin siya subukan? Wala namang mawawala sa atin. Sige, susundin kita. Ito na ang teknolohiya ng Changhong chip. Walang kapantay sa aking lahi. Dahil sa lakas ko noon,
Napabilis ang pagbuo ng Changhong chip. Ano? Ikaw ba'y nagpadala ng espiya sa aking R&D team? Ito, pareho sa data ko. Tignan mo sa hulihan. Pareho ba? Hindi posible. Ang mga data na ito ay personal na ibinigay sa akin ng CEO ng Dingsheng. Panahon na ba para tuparin ang pustahan? Hindi pwede. Ilang data lang ito. Para kung peke. Pege? Ito ang pinakabagong chip na ginawa ng aming team. Halos katulad ng Changhong. Hindi mo ba ipapakita sa akin? Marami pang pagkakataon sa inaharap. Kung may tapang ka, balang araw, ikaw ang magiging CEO ng Fo Group. Hayop ka! Lahat ng ito dahil sa'yo! Asawa ko, ano nangyayari sa'yo? Dahil sa kilala mong si Mr. Wang at nabuli ng CEO ng Dingsheng, si Fu Lijin ay CEO na ng Fo Group. Kontento ka na ba? Ano? Nagilan mo ng pananakit. Sumasakit ang tiyan ko. Simula na hindi dinala mo yung pagbubuntis mo dito, wala na akong isang bagay na maayos. Isa siyang malas. Bitawan mo ako. May paraan ako. Mapipigilan ko magiging pinuno si Fulgen. Niwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay tayo. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung maging CEO si Fu Lijin, ay iiwan kita sa ere. Naiintindihan mo ba? Malas ka talaga. Sandali lang. Hindi ba gusto mong makita ang video nung namatay ang papa mo? Nandito sa akin. Gusto mo ba? Halika at kunin mo. Paano ako makakatiyak na totoo ang hawak mo? Mayroon ka mang pagpipilian? Wala, di ba? Ano ba talagang gusto mong gawin? Anong ginagawa niyo? Ate, bakit mo ako tinulag? Asawa ko, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ayos ka lang ba? Akong nagpadalos-dalos. Walang iya ka! Si Linmeyer ay kapatid mo! Paano mo tinulok yung buntis na kapatid pababa ng hagdan? Fulgen, ikaw ba ang nag-utos nito? At ito rin yung pamangkin. Asawa ko, pero na lang ang puso ng mag-asawa. Paano sila magiging pinuno ng pamilyang Fu? Itabi muna ang usapin ng pamumuno sa ngayon. Hahayaan kong ipaayos ng ibang USB mo. Wala namang dapat ayusin. Matagal ko nang nahulaan ng sagot. Ayoko lang tanggapin. Walang problema. Ano man ang mangyari, sasamahan kita. Boss, may dala ako. Ito ang impormasyon mula sa CEO ng Dingsheng. Lalabas muna ako saglit. Ano nangyari, Mr. Fu? Ang pagkamatay ng mama ko at ang nangyari sa binti ko ay hindi aksidente. Lahat ito ay kontrolado ni Zhang Yanhong sa likod. Hindi ko inakala na ang pagkamatay ng matandang ginang ay may kinalaman pala sa mag-inang ito. Mr. Fu, anong susunod na gagawin? Magpapaalala mabuti sa kanila. Sige. Hindi ko inakala na ang Dingsheng Group ay may ganitong lihim na impormasyon at direktang ipinilala sa atin. Baka ito ay kasama sa bahay at tao? Ayusin mo ang USB na to. Hayop ka! Ibalik mo ang anak ko! Anong kinalaman ko dyan? Ikaw mismo ang nahulog sa hagdan. Ang batang ito ay aking garantiya sa pamilyang Fu. Paano ko siya iiwan? Alam naman na ikaw, natatakot ka na akong mga anak ng panganay ng Fu. Nahahati sa kayamanan ni Fulgen. Ang nangyari ngayon, kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Papa, ito ang aking unang anak. Walang dapat ipaliwanag. Malalaman ng kahit sino na kapag nawala ang batang ito, wala akong makukuhang yaman. Naisinaktan mo ang tunay na anak ni Chenyo. Naisip mo ba na siya ay kapatid mo? Ngayon, pinapangahas mo ng sakta ng apo ko. Kapag sa hinaharap, magiging pinuno ka ng pamilyang Fu. Ako at ang kapatid mo.
May buhay pa ba? Ikaw na mamamatay tao! Babayaran mo ang ginawa mo! Hindi ba kayo magtatanghal? Sayang naman. Naka-install na ako ng CCTV sa pintuan ng silid. Gusto niyo bang sabay-sabay itong panoorin? Sige! Hindi ka talaga mabuti! Tawagin ang mga tao! Ilabas mo siya sa harap ko! Huwag na siyang papasukin sa pinto ng pamilya Fu kailanman! Ikaw! Walang yaka! Nakuha mo ba kaming lukuhin ni Chenyo? Kung alam ko lang, 20 taon na nakalipas, dapat hinayaan ko na lang ni Celine Django na patayin si Shimo noon. Ngayon, ang laki na ng problema natin. Anong gagawin natin ngayon? Gusto na naman gawing pinuno si Fully Jin. Itinagdanan ni Papa si Fully Jin sa kumpanya. Maliban na lang kung papatayin natin sila. Hindi natin pwedeng hayaan ang ebidensya na mahulog sa kamay ng iba. Ganito ang gawin mo. Sunugin mo ang laman ng safe. Paano naman si Lin Django at ang asawa niya? Hindi nila ibubunyag ang ginawa natin. Huwag mong kalimutan. Nasa kamay pa natin ang anak niya sa labas. Sige na. Sunugin mo ang mga ito. Secretary Wang, ito ang impormasyong gusto mo. Magaling ang ginawa mo. Bakit? Ginawa mo ng ganito ang lahat para makita ko. Anong ginawa mo? Ipinagmamalaki mo na nakapag-asawa ka sa mayamang pamilya? Dapat masaya ka ngayon. At ngayon, ako na lang may panahon para makita ka. Tanging ako na lang. Ano bang ginagawa niyo? Para iligtas ang buhay mo. Araw-araw akong nasa bilangguan na ito at ligtas naman ako. Kailangan mo ba akong iligtas? Tignan mo na lang. Paano niyo ba nakuha ang mga ito? Paano namin nakuha ang ebidensya? Mas malino sa'yo kaysa sa amin. Inihahanda nilang sirain ang mga ito. Ibig sabihin nito, ikaw lang ang mananagot sa money laundering. Tama ako, hindi ba? Tama. Sa bilangguan ay ligtas ka nga naman ngayon. Pero sa mga krimen mo, pinakamataas ay 15 taon lang parusa. Siguro mga 40 years ka na ngayon. Pagkatapos mong lumabas, sino ang magpapanatag ng inyong kaligtasan? Naniniwala ako, gamit ang paraan ni Zhang Yanhong, madali niyang magagawa na may mangyaring aksidente sa iyo. Paano naman ako makakatiyak sa inyo? Maniwala ka man o hindi, nasa sayo na yun. Hindi naman ako tatanggap ng konsensya. Sasabihin ko na. Noon ay inutos ni Zhang Yanhong na akitin si Weiwei. Noon, ang money laundering ay pinasimulin ko rin sa utos ni Zhang Yanhong. Sa dami ng taon na kasama mo si Zhang Yanhong, wala ka bang iniwan na ebidensya? Maingat siya. Noon, nabulag ako sa perang yun. Hindi ko iniisip ang magiging resulta. Pagkatapos, nung sinubukan kong mag-iwan ng ebidensya, wala na akong nahanap na ebidensya. Ang hawak mo kay Jan Yanong ay talagang iba-iba. Pero ang ibinigay mo ngayon, wala itong anumang halaga. Ako, may isa pa akong lihim. Pero sa isang kondisyon, mapapanitili mo ang aking kaligtasan. Payo ko sa'yo ngayon, mas mabuti pang ilahad mo na lahat. Mas mabuti pang maging preso na may record kaysa maging isang biktima. Pag-isipan mo. Si Fu Chenyu. Hindi siya anak ni Fu Chuanliang. Ano bang karapatan ni Fortune yun na agawin ng kumpanya mula sa'yo at pinahintulutan kang tisin ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon? Huwag kang magmadali. Kung sasabihin mo sa kanya ngayon, hindi kanya paniniwalaan. Alam kong iniintindi mo ako. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. At maaari kong pilitin sila na ipakita ang kanilang tunay na kulay. Talaga? Anong ibig mo sabihin? Bakit mo pinagbibintangan ang iyong kapatid at ang iyong madrasta na sila ay sangkot ng money laundering? Wala ka bang kahit konting damdamin para sa kanila? Hindi rin naman nila sisikaping agawin ang kapangyarihan mula sa iyo o sa akin. Kung hindi dahil sa pagmamahal mo sa kanya, wala pa si Fu Chenyu sa apelido Fu. Mas maingat siya sa iyo. Ano bang masama kung iniingatan ko siya? Sige. Mas maingat sa akin. Kung talagang naniniwala ka sa katapatan ni Fu Chenyu, bakit hindi natin i-perform ang isang eksena? Kung makalusot siya, diretso ko na lang ibibigay ang Fu family sa kanya. Ano? Hindi mo kaya? Dr. Zhao, ano bang nangyayari sa kanya? Nangyari ang singkop dahil sa sobrang init ng damdamin. Ano ba kasi sabi mo kay Papa? Na lubhang ikinagalit nito. Sinama mo pa si Lin Mayer para bintangan ng aking asawa. Hindi ba ito para agawin ang kapangyarihan sa Fu family? Maliwanag ng katotohanan. Gusto ko lang naman makuha muli ang kapangyarihan sa Fu family. Ikaw?
Napag-alaman na ngayon sa pasyente na huli na ang stage ng liver cancer. Kayo ay direktang kamag-anak, kaya maghanda kayo. Halika muna at magpatest tayo. Pasensya na. Ako naman, handa pang pangplano ng anak kasama ang asawa ko. Mahalaga sa akin ang atay ko. Kaya sa test na ito, hindi ako sasali. Ay, hindi ba kilala si second young Master Fu bilang isang ulirang anak? Ang pagkakataon para sa test na ito ay para sa iyo na. Mama, pakiramdam ni Fu Lijin ay nasa kanyang bulsa na ang Fu family. Kung sakaling ang matanda ay magkaroon ng sakuna, wala na tayong pag-asa. Ay, meron pang 2 araw. Tama. Huwag ka talaga magpa-test. Maghintay na lang tayo ng donor. Sige, Hello? isang atay lang para makuha ang karangyaan at yaman ng Fu family. Basta malaman ng matanda ang totoong mukha ni Fu Lijin. Di ba magiging akin na lang ang Fu family? Dr. Zhao! Nagpa-test na ba ang kapatid mo? Nakikita na niya na mas maayos siyang ulirang anak kaysa sa'yo. Tignan mo mismo. Hindi nag-match. Normal lang yun. Hindi rin kasalanan ng kapatid mo. Tignan mo sa pinakaibaba. Ipinapakita dito sa DNA test na hindi kami tunay na mag-ama. Hindi pwede ito! Ano na naman ang binabalak mo? Lahat na nag-check ay mga tauhan mo. Wala akong ginawang sablay. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo lang mismo. Anak, naghahanap na ako ng atay ng papa mo. Hindi na kailangan. Ang atay ng papa, ako nang magbibigay. Ikaw na ang pa-test? Kung mag-match man ako ng tama, ako pa rin ang magiging pinuno ng Fu family. Ako pa rin. Dr. Zhao, nahanap ko ng atay. Hindi na kailangan magpa-test ng anak ko. Hindi na kailangan gawin yon. Lumabas ng resulta ng pagsusuri. Kinuha na niya ang Master Fu para makita ang matandang ginong Fu. Mama, ano nangyari? Ikaw matigas ang ulo. Bakit hindi mo ako sinunod? Makinig ka. Kung gusto mo pa rin maging CEO ng Fu, sundin mo ako bago magising ang papa mo. Lahat na nagkakaalam resulta ng test mo. Kailangan nating patayin. Hello? Ayos na. Ang natitirang bayad, ipadala mo na agad. Ang panganay na anak at asawa ng Fu family ay nabangga ng truck na pagod ang driver. Pareho silang na-admit sa ICU. Patuloy ding bumamagsak ang stocks ng Fu family at maraming shareholders ang nagbebenta sa murang halaga. Anak, magtiwala ka at kunin mo ng kumpanya. Ang susunod na mga bagay, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Lahat ay naayos na. Oh, kayong lahat, huminto muna. May isang anunsyo ako. Mula ngayon, ako na ang pinuno ng Fu family. May dala ka ba ng testamento ni Mr. Fu? Wala. Kung sakaling may aksidente, maging malungkot man ako, mahirap na. Pero pagkatapos nito, pansamantala akong magpapalit bilang CEO. Pagising nila, kung aalis kayo ngayon, sa susunod, mahihirapan na kayong makapasok. Hindi na ganun kadali. Ang Fu family ay isa sa nangungunang kumpanya. Kahit payat na kamelyo ay mas malaki pa kaysa kawayo. Magsisisi kayo. Mas mabuti pa manatili ng ilang araw. Kung willing kayong manatili, naniniwala ako sa pamumuno ni Chenyo. Muling may babalik ng Fu family ang dating karangyaan. Alam natin ang kakayanin sa kanyang Master Fu. Ngunit sa kasalukuyan ay espesyal na sitwasyon. Kapag nagising ng si CEO Fu, sana hindi na lang maging sakin si sa kanyang Master Fu. Hello? Ano na si Legend? Ano? Patay? Si Legend patay na? Patay na nga ang Yumao. Ang posisyon ng kuya ko. Ipagtatanggol ko ito. Maliit lang naman ang sugat ko. Paano mo nasabing patay na ako? Mr. Fu, ang mahalaga ay ligtas ka. Hindi ako patay. Hindi ka ba masaya? Masaya. Siyempre masaya. Kanina, sinabi mong patay na si Legend. Sino nagsabi sa'yo? Nalinlang ako. Sigurado nagbibiro lang. Dalhin niyo siya dito. Siya yun, ang nag-utos sa amin sa ospital na tanggalin ang oxygen tubes niyo. Hindi ako. Pinapanood ko si Legend habang lumalaki. Paano ko siya masasaktan? Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw at si Lin Jianggo, naglabas ng pera sa Fu family ng 50 billion. Wala kang kinalaman dito? At saka, pinatay mo ang mama ko. Nilagay mo sa kanyang tubig ang hallucinogen na nagdulot ng pagkabagsak niya mula sa itaas. Wala rin itong kinalaman sa'yo. Huwag mong sirain ang pangalan ng mama ko para lang sa kapangyarihan sa Fu family. Wala kang karapatang questionin ako. Ano man sinasabi mo? Nandito na ang pulis sa baba. Hihintayin ko kayo. Sabi mo nga, kasal na kayo.
Pero hindi ko pa nakikita ang itsura ng groom. Makaturungan ba yon? At saka, kailan ka nagsimula nagmahal? Kailan ka nagdesisyon magpakasal? Ako, nakilala ko siya sa online sa loob ng 6 na taon. Sakto lang, pareho kaming may kakaibang boss. Hindi sinasadya, nagkaroon kami ng sama ng loob at nagkausap na kami. Kung kuryoso ka sa itsura niya, mamaya tingnan mo ng mabuti. Sa totoo lang, ikaw na lang natitirang pamilya ko. Kakaibang boss? Ako bang tinutukoy mo? Saan ba ako kakaiba? Nagpaplano na kayong magkaanak? Hindi mo pa nasasabi sa kanyang tunay mong pagkakakilanlan. Kahit sabihin o hindi, walang masyadong epekto. Iniisip niya na ang CEO ng Dingsheng ay nanliligaw sa akin. Kaya mabuti lang na mabigyan siya ng kaunting kaba. Ayos lang din. Parang ang CEO ng Dingsheng, palaging nakikialam sa akin at kay Shimo. Nakikipag-ugnayan siya sa CEO ng Dingsheng nang hindi mo lang nagtatago sa akin. Baka iniisip niya nakuha niya, kaya hindi na pinapahalagahan. Ang CEO ng Dingsheng, isa lang siyang mapagmahal na side character. Boss, huwag kang masyadong paranoid. Maraming taong nagmamahal sa misis, ayos lang yun. Kung may mapagmahal na side character ang misis mo, anong gagawin mo? Kaming dalawa, isa dapat mamatay. Ngayon, pupunta ako para makipagkita sa CEO ng Dingsheng. Kailangan ko siya magkita ngayon. Boss, kung gusto mo makita ang CEO ng Dingsheng, baka mas mabuti mo na makita mo ang misis ko. Assistant ng CEO ng Dingsheng ang misis ko. At ngayong araw ng kasal, darating din ang boss niya. Nandito ako at hindi siya nanghas na lumating. Siyempre, hindi niya alam na nandito ka. Pagkatapos ng kasal, babayaran mo lahat ng utang mo. Susuportahan kita. Oh, asawa ko. Handa ka na ba? Mabilis tayong bumaba. Tingnan mo kung may naiiwang bagay. May kulang ba? Nasaan ang singsing ko? Nawala rin sa akin. Naalala ko na. Nasa boss ko yun. Kaya pala, ikaw pala ang CEO ng Dingsheng.